Bakit hanggang ngayon, mga kapupong, ay wala pang detalyadong paliwanag mula sa mga opisyal ng Ateneo Basketball Program tungkol sa eksaktong mga pangyayari noong araw ng insidente? Ano ang mga naganap bago at sa mismong oras ng team building activity sa Aurora? At isa pang tanong na patuloy na lumalabas sa social media. Ano ang magiging direksyon ng programa kung sakaling magpasya si Coach Tab Baldwin na umalis ng Pilipinas sa hinaharap? Ito ang ilan sa mga tanong na patuloy na pinag-uusapan kasunod ng malungkot na pangyayaring kinasangkutan ni Rene Baterbonia at Divine Adili noong Hunyo 8 sa Dipaculao, Aurora. Ayon sa paunang ulat ng mga autoridad, bahagi ng isang team building activity ang mga miyembro ng koponan nang mapunta ang ilang kalahok sa mas malalim na bahagi ng dagat dahil sa malalakas na agos ng tubig. Agad na nagsagawa ng mga operasyon para sa pagsagip ang mga responder at iba pang tumulong sa lugar. Gayunman, hindi na nakabalik pa ang dalawang atleta sa kanilang mga pamilya at mga kasamahan. Dahil sa pangyayari, muling nabigyang pansin ang matagal ng pre-season training program ng Ateneo Basketball Team sa ilalim ni Coach Tab Baldwin. Sa social media, maraming dating manlalaro at netizen ang nagbahagi ng kanilang mga karanasan at pananaw tungkol sa mga training activities ng koponan. Isa sa mga muling kumalat online ay ang mga lumang interview ng dating manlalarong si Mike Nieto. Ikinuwento niya ang isang linggong training camp na may kasamang paglangoy, pisikal na pagsasanay at iba pang aktibidad na layuning palakasin ang samahan ng grupo. Naalala rin niya ang isang dating pagkakataon kung saan may kalahok na kinailangang tulungan matapos makaranas ng problema sa tubig. Nagbahagi rin sina Sean Ildefonso at Anton Asistio ng kanilang mga alaala tungkol sa programa. Ayon sa kanila, nakatuon ang mga gawain sa paghubog ng disiplina, teamwork at mental toughness ng mga manlalaro. Kabilang dito ang maagang paggising at iba't ibang outdoor activities malapit sa baybayin. Sa mga oras na lumalawak ang usapan sa publiko, marami ang nagtatanong tungkol sa mga safety protocol na ginagamit sa mga ganitong aktibidad. May ilan ding nananawagan ng masusing pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng mga student-athlete. Nanawagan naman ang mga autoridad na hintayin muna ang resulta ng opisyal na investigasyon bago gumawa ng anumang konklusyon. Ayon sa kanila, mahalagang mabuo muna ang kabuuang larawan ng pangyayari. Si Rene Baterbonia ay isang batang talento mula sa Davao na naghahanda sana para sa kanyang unang season sa Ateneo. Bago siya sumali sa Blue Eagles, naging bahagi siya ng koponang nagwagi ng gintong medalya sa palarong pambansa at kinilala bilang Most Valuable Player. Samantala si Divine Adili, isang student athlete mula sa Nigeria, ay itinuturing ding isa sa mga may malaking potensyal para sa hinaharap ng programa. Naglabas ng pahayag ang Ateneo de Manila University upang ipaabot ang pakikiramay sa mga pamilya at mahal sa buhay ng dalawang atleta. Patuloy rin umanong magbibigay ng suporta ang universidad sa mga naapektuhan ng insidente. Bumuo rin ng panel ang Philippine Sports Commission upang makatulong sa pagsusuri ng mga detalye ng pangyayari at sa pagrepaso ng mga umiiral na patakaran para sa kaligtasan ng mga atleta. Sa mga oras na nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy ding dumarating ang mga mensahe ng pakikiramay mula sa mga kaklase, alumni, coaches at supporters. Para sa marami, sina Baterbonia at Adili ay hindi lamang mahuhusay na manlalaro kundi mga kaibigang nagbigay ng inspirasyon sa kanilang komunidad. Patuloy ngayong hinihintay ng publiko ang resulta ng investigasyon upang mabigyang linaw ang lahat ng detalye ng pangyayari at matukoy kung ano-anong aral ang maaaring makuha upang higit pang mapalakas ang kaligtasan ng mga atleta sa hinaharap. Pumunta kami ng Baler. Ayun, grabe. Para siyang Parang bootcamp building. talaga. Walang basketball. As in sa beachfront lang kami. Kumbaga, yung training ni Coach Tab. 3 hours. Mm. Tapos meron po yung pinakasikat nga po na ang tawag po namin nung time namin is yung bootcamp sa Baler. Yung po yung ititest po niya yung physical, tsaka mental eh. At saka kung paano po kayo ka-close as a team eh. Tipin mo, first night ko dun. First night natin, mayroong siren at 4 a.m. Yung sa megaphone. Yung megaphone may siren. As in, kailangan nyo talaga gumising. Gumising. Punta kayo sa beach, parang pupush upin kayo. Para talaga pang sundalo yung Oo. na parang dadalhin po kami sa isang resort na tago. Tapos, yun po, gigisingin po kami. Para po kami magiging sundalo for 1 week. So kayo yung first batch ng First players batch po. that underwent the bootcamp. Opo, na wala po kaming kaalam-alam. Nakakala po namin yung usual lang po na training camp. Yung pala, wala po palang basketball. Tapos, may mga parang challenges kami dati nun. Kailangan ko mag-relay papunta sa tubig. Sa Baril, ang lakas ng alon nun, di ba? Surf. So, parang kailangan nyo mag-relay, tag
Tapos may mga May jog rin may mga kami. jogging kami doon. Wala namang nalunod. Muntik na. May muntik na si Muntik lang. G-Boy. Si G-Boy. G-Boy Babylonia. Delikado yun. Ang ginawa nyo. Nalala. Kinuha po lahat ng cellphone namin. Tapos po 1 week po kaming magkakasama lang. Tapos bigla pong, hindi nyo po alam kung kailan po kayo gigisingin eh. Minsan, Bigla. bigla pong may alarm na 3 a.m. Tapos meron doon mga challenges. Kunyari, yung first day mo, kunyari, 2 kilometer run ka lang. Kung hindi ka umabot sa time na kailangan mo matapos, dagdag ka 1 kilometer the next day. Oh. 1 week tayo. Mga 5 days. 5 days. Grabe Parang talaga. hell week yung tawag. Hell week talaga. Mahirap. Parang siyang survivor. Barangay, grabe yun. Oh. Ngayon ko lang nabalitaan. Kaibigan din pala ni DJ Simon si Rene, yung just passed away, pare. Di ba, nakikita kayo saan? Papunta rito, di ba? Tapos po magla-lunges kami sa buhangin. Tapos lalangoy din po kami. Oo. Kasi syempre, iba nyo pong kasama, hindi naman po marunong lumangoy. So hindi, Oo nga. hindi nyo po pwedeng iwan. Hanggang sa may isang time po, si G-Boy Babylonia po, pero po kasi dapat tatakbo sa buhangin, tapos magsiswimming, iikot. Hindi po marunong lumangoy yung veterano po namin. Si Coach Tab na po yung sumalba sa kanya. Na Oo. parang sa takot din po niya kasi muntik na po siyang maka-aksidente ng Baka plane. malunod. Oo, Opo. tama. Siya na yung sumave. Opo, siya na po, sigaw na rin na sigaw. Pero doon po nabuo yung ano po namin eh. Yung Oo. tinatawag nga po namin na Band of Brothers. Yung culture po namin ng servanthood. Oo. Ah, ganun? Yun ang sinabi mo? Grabe, na-advisean pa ni Super Sub si Rene, oh. O ngayon nawala na si Rene, bigla, nagulat ka, bro. Nagulat kami. Ni Jason. Nakasabay namin sa airport eh. Nagulat kami. Oo, mabait na bata. Mukhang mabait eh, no? Really praying for comfort and strength sa entire family. Wala na tayong dapat sisihin. Wala na, hindi. O, seryoso, wala na dapat sisihin, boy. Talaga nangyari na yun eh. So kami, dito kami para dumamay sa mga pamilya ng namatayan. Si Rene, si pa isa, bro. Sino isa? Import. Sorry, import, yeah. Hindi ko rin siya kilala. Pero grabe guys. So basketball community, let's pray and let's support each other. Wala na yung damayan. Pero I hope maimbestigahan. Pare ikaw. I hope maimbestigahan. Ha? Lalabas ang katotohanan, di ba? So let's see. Let's pray for better results or better kalalabasan nitong nangyari. Siyempre, ayaw natin maulit yun. Anak mo kunwari, ganun bro. Di ba masakit bro eh? Masakit. Anak mo gusto lang sumikat, gusto lang maglaro sa Maynila pero mamamatay dahil lang sa aksidente or hindi ko alam. Hindi ko alam pa yung kwento eh. Aalamin natin pero wala na sisiyan. Alamin lang natin katotohanan pero wala na sisiyan. Tulungan na lang tayo at dasal pare. God bless pare Rene.